'Di ba napapanood natin ang mga nagtagumpay na negosyo, saan sila nagsimula? Sa story. May istorya. Bakit siya nagawa ng ganitong negosyo? Bakit ganito ang business niya? Bakit ganito ang services niya? Bakit ganito yung produkto niya? Kasi may pinanggalingan, may story, may mission. You want to help someone. Okay, Gilivers, pag-usapan natin. Dapat laliman mo ang negosyo mo para tumagal. Let's go, let's go. Yes, alam nyo, marami sa atin nagsisimulang magnegosyo, hindi masyadong malalim ang pagninegosyo natin. Kaya nangyayari, madali tayong bumagsak. Kasi most of us nagsimulang magnegosyo sa pagbebenta. So, bibili tayo ng ganitong produkto, tapos magbebenta. O magtatayo tayo ng isang lugar o isang resto, isang coffee shop, benta ng pagkain, benta ng kape, tapos na. Okay, so ang nangyayari, madali tayong magapi. Okay, so ano ba ang dapat nating gawin, Doc, para lumalim ang negosyo natin? Pero bago natin pag-usapan yan, tingnan muna natin, bakit ba kailangang malalim ang negosyo natin? Okay, so unang-una, para hindi ka madaling matalo ng competition, pansinin natin, yung mga mababaw lang ang negosyo, madaling mapabuwal ng competition. For example, nasa isang resto ka or coffee shop. So, dahil yun lang ang objective mo, makapagluto, makakain, makapag-serve ng coffee, merong tatabi sa'yo, di ba? So, madali tayong matalo. Pag sobrang mababaw ang negosyo natin. Pag benta-benta lang ang negosyo mo, madali kang matalo. Okay? So, pangalawa, para you can dictate your price. Pag malalim ang negosyo mo, hindi ka basta-basta pumapatol sa price war. Ikaw ang nagdidikta ng presyo ng produkto mo. Okay? And number 3, so that you can keep the demand of your business. Yung hanap-hanapin ka pa rin. Yung ikaw pa rin pupuntahan. Kahit dumami ang nagtitinda ng lechong manok, kahit dumami ang nagtitinda ng donut, ikaw pa rin yung hahanapin. Kasi nakapag-create ka na ng demand. Kasi malalim ang negosyo mo. Alright? So, Doc, paano naman natin ngayon mapalalim ang negosyo natin? Yan, pag-usapan natin. So, first, you have to make a mission. Sa mga nagninegosyo, dapat may mission ka. Kaya nga, it helps na may story ang business mo. 'Di ba napapanood natin ang mga nagtagumpay na negosyo, saan sila nagsimula? Sa story. May istorya. Bakit siya nagawa ng ganitong negosyo? Bakit ganito ang business niya? Bakit ganito ang services niya? Bakit ganito yung produkto niya? Kasi may pinanggalingan, may story, may mission. You want to help someone. You are serving one community. You are serving one group of people. Kailangan di ka lang basta nagbebenta. Meron kang mission to help people in your business. And that's your business story. Kaya kung merong story ang business mo, patibayin mo yan. Pagtibayin mo ang istorya ng negosyo mo. At huwag mong kalimutan ang istorya, ang reason bakit mo nilagay ang negosyo na yan. Okay? So, pangalawa, paano natin mapalalim ang negosyo natin is, pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And of course, we are inviting you to attend our face-to-face and webinar seminar on how to have traction in your business. And of course, meron tayong coaching, pwedeng face-to-face or online. PM lang sa personal lab ni Doc. Okay, number 2 po, paano natin mapalalim ang negosyo natin is you have to serve more purpose. Dapat ang negosyo mo, marami siyang purpose. Tingnan natin, the best business model, ako for me the best business model na pwede kong gayahin is Facebook by Mark Zuckerberg. Tingnan natin, ang daming purpose ng Facebook. Habang tumatagal ang Facebook, siniserve niya marami nating needs. Nagsimula ang Facebook just to have connections among the students in a university. Yun lang. Okay? Then, nagkaroon na ng ibang purpose. So, ngayon, hindi lang connecting people. Ang Facebook now, it serves as our marketing platform. Bakit tayo nakakapag-market? Bakit nabebenta mga produkto natin? Because of Facebook. And it's also a platform for business meeting. Meron tayong video call. Ang daming features ng Facebook na makakatulong sa'yo. Makakatulong dyan sa negosyo mo. So, it serves many purpose. So, ang tanong ko, gaano kalalim ang Facebook? And second question ko, kaya pa ba yan talunin? Kung merong startup sa technology ngayon, kahit galing sa Silicon Valley, I bet you cannot beat Facebook anymore. Kasi ang dami niya ng purpose,
ang dami niya ng tulong na ibibigay sa lahat ng tao, hindi lang sa isang bansa, globally. Alright? And third po, para mas mapalalim mo negosyo mo is duplicate your business. So, hanggat kaya mo, maglagay ka ng branch. Meron ka dito sa Bataan, meron ka sa Pampanga, meron ka sa Bulacan. Para mas malalim na ang negosyo mo. If something happen, kung may magka-crisis sa Bataan, panalo ka pa sa Pampanga, panalo ka pa sa Bulacan. Alam niyo, that's what I'm doing in our business, IMG Rockstar Community. Dito tayo sa Bataan, nagbibuild tayo sa Pampanga, nagbibuild tayo sa Baguio, nagbibuild tayo sa iba't ibang lugar. So, it's making our business, IMG Rockstar Community, na mas malalim. Okay? And of course, last po, financially stable. So, dapat ang negosyo mo para mas malalim, financially stable siya. Dok, paano ko matitiyak? Dalawang bagay. As a business owner, dapat merong emergency fund ang business mo. Pero kung may emergency, anumang magkaroon naman ng problem, aberya sa transaction, may pera kang kukunin, pang gastos sa operations, pang pasweldo ng empleyado mo para hindi mag-collapse ang business mo. Okay? And pangalawa, dapat meron kang reserve money. Kung merong magkaroon uli ng malawakang pandemya, gaya nung nangyari sa ating pandemic, merong reserve money ang negosyo mo. Okay? So, ang apat na bagay na to, it will protect your business. Mas lalalim ang negosyo mo, mas tatagal ka. Let's go, let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!